What's up mga ka-SYM? Welcome back na naman sa channel ko, SYM Motovlog PH. So yun, for today's video, gagawa tayo ng isang tutorial ng pag-i-install ng busina, single horn. Ito yung install natin, compact horn. So sa pinakamalakas na busina. Ayan, mainit-init pa. So bago yan, sa mga napadaan sa channel ko at hindi pa nagsusubscribe, subscribe muna kayo mga ka-SYM, mga paps, para sa marami pang videos na parating. So ayun. So bago yan, papakita ko muna sa inyo yung mga wires, kasi may mga naka-ready na akong wires dyan eh. So ito yung gagamitin natin. Ito yung i-link natin, at ito yung relay, 4-pin relay, kasi isa lang yung aking device, which is yung busina. Isang busina lang kakabit ko. Kaya 4-pin. Yan, 4-pin relay ang gagamitin ko. So sa mga previous video ko, yung mga isang device lang, 4-pin lang din ginagamit ko. Ito, panoorin nyo to. Yan, nasa taas. So ito yung mga wires na naka-ready na. Ayan, ito yung wire na negative. Galing to dun sa negative ng baterya ko. Nagpagapang ako dyan, papunta sa negative ng baterya. Ito siya ngayon. And then ito yung wire na galing sa accessory wire. So may susian natin na once na inon mo yung susi, saka lang siya magkakaroon ng power. Ito. Ayan siya. So para malaman nyo yung accessory, panoorin nyo yung ibang videos ko, makikita nyo yan. So titestingin natin para malaman nyo. Ayan, naka-on yung susi ko, kaya meron siyang ilaw. Ayan, meron siyang ilaw. Pero papatayin ko yung susi. Yan. Wala na siyang ilaw. So nagkakaroon lang siya ng supply kapag naka-on yung susi. So first step na gagawin natin ay itong socket ang ilalagay natin. Uunahin natin ikabit yung positive, which is yung 30 pole. Ayan yung 30. Ito siya. So ito siya. So yan, ayan, itong black dinugtungan ko na rin. So kapit natin. Bahan natin ng konti. Pag nagkakabit pala kayo ng pag naglilink kayo ng mga wire, mga ka-SYM, mga paps, huwag nyong kalimutang gumamit ng electrical tape or shrinkable tube. Ito gamit ko, shrinkable tube, para mahigpit. So okay na yung 30. So next naman ay yung number, wait lang. Ayan, okay na yung 30 natin. 30. So next is yung ating number, yung ating 86 sorry, 86 na yung sunod. So ito siya, yung pag nilagay mo siya ganyan, so yung red, yung number 86. Yung number 86 ng ating relay, mga ka-SYM, ay dun nyo
Ito yung luma nating socket ng busina. Yan yung stock ng busina natin. Ayan. Yung 86 na wire na relay na pole dun sa relay ay kakabit nyo sa positive niyang stock na socket ng busina nyo. So para malaman nyo kung alin dyan yung positive, yan, kung ano yung iilaw, pag pinindot mo yung busina, yon, gagamitan nyo siya ng test light. And then, yan, umiilaw siya. Ibig sabihin siya yung positive. Diyan nyo siya ngayon ilalagay yung 86 nya. So, importante sa lahat mga ka-SYM, meron ko yung test light para madaling mag-trace ng wire. Gaya niyan, nilagay lang natin sa body ground yung another wire ng test light natin at dinikit natin dun sa positive, umilaw. So nalaman agad natin kung alin yung positive. So ayan, kabit lang natin yung 86. Huwag kalilimutang maglagay ng electrical tape. Ayan, yung gagamitin ko. Kasi medyo malaki siya, hindi siya kaya ng shrinkable tube. Kaya electrical tape tayo. So okay na yung 86. So next naman is yung ating 85. Pwede yung sa aking relay. Yan. So yung 85, ito siya. So pag nilagay ko siya, ito siya yung black. Okay. So itong 85 naman dun sa titirang dating socket ng busina nyo, which is negative kasi yun. So dun nyo siya ilalagay. Kaya ginagamit natin yung lumang socket ng busina mga ka-SYM para yung stock na switch ng busina nyo pa rin yung magagamit nyo, no? Kasi kung gagamit kayo ng, kung hindi nyo gagamitin yung dating socket ng busina nyo, magkakabit kayo ng bagong switch ng busina, so, no? Hindi nyo magagamit yung dati yung switch ng busina, no? Kaya ginagamit natin yan para magamit natin yung dating switch ng busina natin. Okay. Electrical tape. Wait lang. Ayan. So okay na. Ayan, okay na yung tatlo. So last ay yung ating 87. Gaya ng sabi ko sa mga previous video ko, no, yung 87 diyan mo lagi ikakabit yung device na gagamitin mo, which is yung busina, ito yon, or LED. So yung 87 na yan, sorry, ikakabit mo siya doon. Ito 87 yan, ikakabit mo siya sa positive ng iyong device, no? Hanapin natin yung positive. Itong busina kasi na to mga ka-SYM, meron siyang polarity. May positive, negative siya. Pakita natin. Ayun, positive. Medyo malabo, medyo blurred. Ito, positive. At negative itong isa. Yan. No, meron siyang polarity. Meron kasing busina na walang polarity na kahit magkapalit yung positive, negative, tutunog pa rin siya. Unlike sa mga ganitong busina
Kapag nagkapalit yung positive at negative, hindi siya tutunog, sungaw. So kailangan sa positive talaga na-connect 87, at yung negative ay ito yon, yung wire na pinagapang natin papunta doon sa baterya. Yan, pinagapang natin yan doon. Doon yung na-connect sa negative ng battery. Yan yung ilalagay natin sa negative ng ating device, which is yung busina. Yan. So, okay na. Reglado na mga ka-SYM. Nakabit na natin lahat. Okay na. So, ngayon, tetestingin natin. Testing natin siya. Yun. Ayun, malakas. Gumagana na mga ka-SYM. So ulit, testing ulit natin. Ayun. Okay na mga ka-SYM. Gumana na yung ating compact horn. So yun. Okay na, successful. So medyo may kalakihan tong busina ko, kaya ako na bahala kung paano ko siya ilalagay dito sa motor ko. Pag ganyan. Diskarte ko na to, no? So yun, sana meron na naman kayong natutunang panibago mula sa video na to. At don't forget to hit the subscribe button sa mga di pa nag-subscribe. Like nyo tong video kung nagustuhan nyo, at comment kung may tanong. So salamat at God bless mga ka-SYM. Bye bye.